Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon, tayo ay magsisisid sa kamanghamanghang mundo ng mga sinaunang sasakyan. Mula sa mga barkong naghari sa karagatan hanggang sa mga makinang panlupa na parang galing sa isang sci-fi na nobela. Humanda na dahil pag-aaralan natin ang 10 kakaibang sinaunang sasakyan na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Number 10. Greek Trireme. Simulan natin ang ating listahan sa ika-10, ang Greek Trireme. Isipin mo ang isang barko na humahati sa tubig sa bilis ng 1,000 mandirigma na nagsasagwan ng sabay-sabay. Ang trireme ay isang sasakyang pandigma na ginamit ng mga sinaunang Griego na may 3 hanay ng mga sagwan sa bawat gilid, kaya't napakabilis at napakaliksi nito. Hindi lamang ito idinisenyo para banggain ang mga kalabang barko, ngunit naglaro rin ito ng isang mahalagang papel sa mga maalamat na laban tulad ng Battle of Salamis. Ang trireme ay isang sinaunang sasakyang pandagat na nagtakda ng pamantayan para sa mga barkong sumunod. Number 9. Assyrian Siege Towers. Sunod sa listahan, narito ang Assyrian Siege Towers. Kung mahilig ka sa mga sinaunang pakikidigma, magugustuhan mo ito. Ang mga Assyrian ay mga dalubhasang taktiko at ang kanilang mga siege tower ay hindi may kakaila na isang henyo. Ang mga dambuhalang estrukturang kahoy na ito ay itinutulak papunta sa mga pader ng kaaway na nagpapahintulot sa mga sundalo na umakyat at makalusot sa mga kuta. Nilagyan ng mga hagdan, plataporma at kung minsan ay mga pambagsak na pamukpok. Ang mga tower na ito ay parang mga naglalakbay na kuta na ginagawang malalakas na kasangkapan sa mga sinaunang labanan. Number 8. La Marquise. Sa ating pangwalo, pumasok tayo sa mundo ng mga unang kotse sa pamamagitan ng La Marquise. Binuo noong 1884 ng French engineer na si Léon Serpollet. Ang steam power na sasakyan na ito ay itinuturing na pinakamatandang tumatakbong kotse sa buong mundo. Ang La Marquise ay isang kakaibang kombinasyon ng mga gulong na parang bisikleta at katawan ng karwahe. Ito ay pinapatakbo ng steam. Maaari itong umabot sa pinakamataas na bilis na 38 na milya bawat oras. Paggaman ito ay dumating ng mas huli kaysa sa ibang sinaunang sasakyan sa ating listahan, ang makabago at natatangin nitong disenyo ay naging kakaiba at kagiliw-giliw na bahagi ng kasaysayan ng automotive. Number 7. Scythe Chariots. Susunod sa pang-7 ay ang Scythe Chariots. Ang mga nakakatakot na makinang ito ay ginamit sa sinaunang pakikidigma ng mga Persiano, Griego at Romano. Ang mga Scythe Chariots ay idinisenyo upang masagasaan ang mga kalabang sundalo at kabayo sa kanilang daanan. Ang mga Scythe Chariots ay isa sa mga pinakanakakatakot na armas sa larangan ng digmaan. Number 6. Penteconter. Naglalayag sa ika-6 na numero ay ang Penteconter, isang sinaunang Griegong galya na may isang hanay ng 50 sagwan. Kilala ito sa bilis at liksi. Ang Penteconter ay ginamit para sa parehong pakikidigma at kalakalan. Isa itong makasaysayang barko na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng impluwensya ng mga Griego sa buong Mediteraneo. Sa kanyang mahaba at makitid na disenyo, ito ay perpekto para sa mabilisang pag-atake at mga mahahalagang misyon. Number 5. Poirot Machine. Dumako naman tayo sa ika-5 numero, ang mechanical na mundo ng
Voiraut machine, ang makinang naging bahagi sa pagtatangka sa paglikha ng tangke noong unang digmaang pandaigdig. Ang kakaibang imbensyong ito ay parang isang higanteng gumagalaw na balangkas ng mga girders. Bagaman hindi ito sinauna sa tradisyonal na kahulugan, ang disenyo nito ay nauna sa panahon nito. Kahit na hindi ito masyadong praktikal, ang Voiraut machine ay nagbigay ng daan para sa mga modernong armored vehicle na ipinapakita ang makabagong pag-iisip ng mga inhinyero noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Number 4. Atake Bune. Naglalayag sa ika-4 na numero ay ang Atake Bune, ang mga barkong pandigma ng feudal na Hapon. Madalas tawaging floating fortresses. Ang mga barkong ito ay ginamit noong Sengoku period. Ang mga Atake Bune ay mabigat na armadong barko na protektado ng mga bakal na plato na nagmumukhang lumulutang na kastilyo. Gumanap sila ng mahalagang papel sa mga laban sa dagat na nagpapakita ng talino sa pandigmang pandagat ng mga Hapon. Number 3. War Elephants. Rumaragasa sa ikatlong numero ang makapangyarihang War Elephants, ginamit ng mga kabihasnang tulad ng mga Carthaginian, Indian at Persiano. Ang mga dambuhalang nilalang na ito ay mga sinaunang tangke. Ang mga elepante ay sinanay para sa laban. Tinatapakan ang mga kalaban at nagdudulot ng kaguluhan sa larangan ng digmaan. Sila ay simbolo ng kapangyarihan at pananakot na ipinapakita kung paano ginamit ng mga sinaunang hukbo ang mga higante ng kalikasan sa digmaan. Number 2. Cugnoids Fardier. Sa ikalawang numero, narito ang Cugnoids Fardier, ang unang full-scale mechanical vehicle ng mundo. Inimbento ni Nicholas Joseph Cugnot noong 1769. Ang steam-powered na tricycle na ito ay idinisenyo upang hilain ang mga kanyon. Ito ay mabagal at mabigat, ngunit minarkahan nito ang isang makabuluhang hakbang patungo sa paggawa ng mga modernong sasakyan. Ang Cugnoids Fardier ay naglatag ng pundasyon para sa pag-unlad ng mga modernong sasakyan na ipinapakita ang makabagong diwa ng revolusyong industrial. Number 1. Ancient Submarines. Tayo ay sisisid sa misteryosong mundo ng mga sinaunang submarino. Bagaman ang konsepto ng paglalakbay sa ilalim ng tubig ay tila moderno, ang ideya ay nagmula pa noong sinaunang panahon. Noong ika-4 na siglo, inilarawan ng pilosopong Griego na si Aristotle ang isang aparato na nagpapahintulot sa mga maninisid na huminga sa ilalim ng tubig. Sa Renaissance, nag-sketch si Leonardo da Vinci ng disenyo ng submarino. Ang mga unang konseptong ito ay nagbigay daan para sa pagbuo ng mga modernong submarino na ipinapakita ang walang hanggang pagkahumaling ng tao sa pagtuklas ng kailaliman. At ayan na nga, isang paglalakbay sa 10 kakaibang sinaunang sasakyan na nagpapakita ng kahangahangang talino ng mga sinaunang kabihasnan. Mula sa mga barkong naghari sa karagatan hanggang sa mga maagang mekanikal na kababalaghan, ang mga sasakyang ito ay nagpapaalala sa atin ng walang katapusang kuryosidad at pagkamalikhain ng sangkatauhan. Salamat sa pagsama sa akin sa kamanghamanghang paglalakbay sa kasaysayan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa higit pang kapanapanabik na eksplorasyon. Hanggang sa muli at patuloy na tuklasin ang mga hiwaga ng nakaraan.